Alam niyo bilang coach hindi ko maintindihan paano nawala ang buhay si Rene at saka nung si Divine, 19 and 21-year-old, batang atleta. Isang team building activity. Team building activity. Bilang coach sa motocross, guys, motocross, isa sa pinaka most dangerous sports in the world. Kung hindi ito ang most dangerous, okay? Grabe ang risk, hindi mawawala ang risk. Pero alam nyo, taon-taon may mga amateur riders sa iba't ibang panig ng mundo na nasasaktan. Nakakalungkot, namamatay talaga, literal. Pero, mayroong malaking pagkakaiba eh. Basketball versus motocross, hindi namin binabaliwala ang panganib, yung danger. Hindi. We manage it. Nagte-training kami sa controlled environment. So yun, we train in a controlled environment. Ano? Jump, putol-putol, gaps, controlled environment pa ba? Yun na nga eh. May tamang, ano rin kami, gears, kagamitan. May progression ayon sa kakayanan ng rider. Ayun, hindi lang yung skills eh, pero yung kakayanan, halimbawa, number of laps, 5 minutes, 10 minutes, 5 laps, 10 laps, depende pa yan sa racetrack at hirap. May marshals, may medics, may safety protocols. Hindi dahil ligtas ang motocross, kundi dahil nirerespeto namin kung gaano ito ka-dangerous. Kaya bilang coach, mahirap para sa akin na unawain kung paano nawalan ng buhay ang dalawang batang atleta sa isang non-competition activity. Sa isang kapaligirang likas na hindi kontrolado. Paano nangyari yun? Beach? Tapos maalon pa doon. Dapat Batangas na lang sila. Dito kami kalatagang Batangas, hindi maalon dito. Bilang mga coach, hindi natin kayang alisin ang lahat ng panganib. Pero, responsibilidad po natin tiyakin na ang mga panganib na haharapin ng ating mga atleta ay kinakailangan, pinag-iisipan, at maayos na napangangasiwaan. Dahil walang team building, activity, tradisyon, nahihigit pa sa halaga ng buhay ng isang kabataan. Paano na yung magulang nun? 'Di ba? Hindi ko ma-imagine meron akong 3 anak. Tapos sesend ko sa mga ganyang eskwelahan or training facility tapos magkakaganyan. Hindi ko kaya 'yon. Lubos na pakikiramay po para sa mga pamilya, kaibigan, teammates at coaches na naiwan. Ito lang sa akin, sana masilbing paalala to sa ating lahat. Ang kaligtasan ay hindi tanda ng kahinaan. Bahagi ito ng tunay na pamumuno. Tunay na pamumuno. Medyo nawalan ako ng tiwala dun sa institusyon na yan. Coach Sam Tamayo POV. God be the glory.